para sa kanila. Ikaw talagang spokesperson nila. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, Yan na naman siya. Ibig sabihin, wala na naman ang West Philippine Sea. Ulitin na naman niya yung naratibo niya. Napahiya ka na dyan dati. Tapos ngayon, hindi pa malinaw yung coordinates. Hanap ka na naman ng paraan. information na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang Isa pa yung DFA. Ang alam ko sa DFA, kung di ako nagkakamali mga kababa. Wait lang. DFA Secretary. Google tayo. Hindi kaya si ano to, si Locsin? Teka lang ha. Maria Teresa P. Lazaro. Ang Secretary ng Foreign Affairs. Nako, mukhang DDS ka rin Mukhang DDS ka rin. mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Eto naman mga ka-GP Natics, dugtong na lang din natin. Alam nyo, sasagutan na yan, itong si Senador Erwin Tulfo, galit na galit. Gustong palayasin mga kababayan, etong Chinese ambassador. You do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. May we recognize Senator Erwin Tulfo as well for his privileged speech. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Ang pinagugatan nito mga kababayan ay yung post ng China hinggil po dito sa Pilipinas regarding po dito sa ating freedom of speech. Yan yung binabanatan ngayon mga kababayan kasi nakikialam etong China. Nakikialam itong China. Parang ano ba to? Ano nyo ba kami? Probinsya nyo ba kami? Hindi naman Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told worse daw. that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Tama. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. Correct. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea.
What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Namamatay. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippines Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, Marcoleta, dapat ganyan magtanggol sa Pilipinas, ha? Hindi yung ibang bansa pa ang kinakampihan mo. Hindi yung nag-aabogado, nag-spokesperson ka sa kanila. Dapat i-condemn. Ha? I-condemn mo ang China. will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned, and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Correct. Mr. President, the Filipino people are Ano not... feeling nila, kanila yung Pilipinas? Dahil ba etong dating presidente ng Pilipinas himod puwet sa inyo? Kasi itong presidente ngayon, nakakala nyo, weak leader, hindi nyo mapasunod sa inyo. Di ba? afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. That's okay, President. Sir Antonio Andaya. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Parang ano to sampal sa mukha ni Marcoleta. Sampal sa mukha ni Marcoleta, mga kababayan. Ito mga sinabi ni Erwin Tulfo. 'Di ba? Ganito yung dapat Ganito dapat magtanggol sa bansa natin. Alam naman natin inaalipusta na tayo Ang International Tribunal, mga kababayan, in-award na sa atin ito. Di ba? Tapos sasabihin ni Marcoleta, hindi nga natin alam kung saan yung tamang coordinates ng sa atin dyan. Talagang sarap murahin At ang China, walang karapatan na magsabi dito, mga kababayan, tama yun. Bakit nyo pinapansin dito? Bakit nyo kinukundina yung freedom of speech namin? Samantalang sa inyo, wala naman yan. Di ba? Wala kayong kalayaan na magsalita doon. Pag kritiko kayo, nawawala, namamatay. Dito sa amin, may